Mapanumbalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno. Ang halalan daw kasi snapman o regular ay maaari pang magdulot ng mas malalang korupsyon dahil sa pagbili ng boto ng ilang kandidato. Kadalasan gamit ang pondo ng bayan. Sa halip, sabi nila... Ano, ang labo naman nun. Bibili ng pera ng taong bayan ng boto. Tanga. Kakasabi nga lang ni ni Cayetano wala sa mga current na nakaupo ang pwedeng tumakbo isang cycle. So lahat ng tatakbo bago. Bago lahat ng tatakbo, paanong gagamit ng pera ng taong bayan? Wala ngang current na nakaupo na tatakbo sa mga posisyon. Kayo talaga kayo Tito Soto, pares kayong pinagli sa itlog na bugok. Halatang halata kayo, naganid kayo sa kapangyarihan. Mano ba naman yung i-entertain ninyo yung idea? Idea lang naman And then pag-aralan ninyo and then come up with reasons why hindi uubra. Pero sasabihin mo na, ay mga politiko, mga ngampanya, bibili na naman ng boto ng taong bayan, magagamit na naman yung pondo ng gobyerno. Gag. Wala ngang current na mga taga-gobyerno na tatakbo Bago nga lahat, papanong pera ng gobyerno yung gagamitin nila pang bili ng boto. Ayan na nga, magandang araw mga banateros. Ito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D at your service. At pasasakitin na naman natin ang ulo at ay balon-balunan puso at isip, kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan, mga magnanakaw sa kaban ng bayan, mga sindikato at mga kuratong baliling na mga nakabarong at Amerikana. Mga impakto sa gobyerno, mga aswang na humihigop at vampira na umiinom, sumisipsip ng pera ng kaban ng bayang Pilipinas. Mga bait-baitan, banal-banalan, mga sinungaling, mga mambubudol, mga adiktus na mga taga-gobyerno, malademonyo, Santanas, Judas, Barabas. Another day, another uratan session at huwag na nga natin patagalin pa. Diretsuhin na kagad natin mga bossing. Pero bago natin para diretsuhin yung mga nanonood ngayon na hindi pa po naka-like, naka-subscribe, mag-subscribe na and hit the notification bell para lagi po kayong notified sa lahat ng mga kaululan, kabalbalan, katarantaduhan ni Boss D, Boss Dada TV at your servisyo. Follow din kayo sa ating Facebook page. Yung Facebook natin, para nabading ako doon. Alam niyo yung Facebook natin? Ang dami na naman ang dami na naman mga violation sa mga hayop na yan. Talaga to si Risa Ontiveros kapag siya talaga yung issue ng bayan. Talagang ito si Risa, kaibigan talaga nito si Meta. Tsaka itong Rappler at tsaka Vera Files. Huwag kayo mag-alala. Hanggang February na lang sila. Konting tiis na lang mga banateros. Pag wala na ang mga Judas, mga talipandas, wala na dyan para mag-fact check mga ulul na yan. Mga fact check sila. Pag wala na yung mga yan, sige na, rambulan na yan. Online rambulan na ulit yan. Wala nang bawal-bawal, hayop na yan. Mga balat sibuyas, yabang nyo. Lalakas ng loob nyong bumati-batikos. Ako, isang post pa lang, nag-iiyakan na kayo. Iba rin kasi talagang bumanat ang banateros, pati kakampi tinatamaan dito kasi si channel natin, bato-bato sa langit, ang tamaan, wag magalit, walang kakakakampi dito. Basta tarantado ka, basta inutil ka, basta hudas ka, yayariin ka. Ganyan ang banateros, 7 na yan. 7 na ang banateros. Nadagdagan kami si Sir Jack. Nag-vlog na din siya kanina patungkol sa politika. Congratulations Sir Jack. Napakahusay. Alam mo, hindi ito ang maganda kay Sir Jack.
Hindi niya hinahayaan na hadlangan yung kanyang kapansanan, hadlangan yung kanyang pagnanais na makapagpahayag ng malaya, yung freedom of expression. Kahit na ganun yun, kahit na parang ngumunguya at saka kumakain ng kumakain na siopaw habang nagbablog. Oo, kahit ganun yun. Ang ganda ng mga punto niya. Talagang banateros na banateros ka na. Congratulations, Sir Jack. More videos from Sir Jack. Oo, Sir Jack, banat by Coach Oli, Jay Guevara, Master Judea, paring RJ at saka Boss Dada TV. 7 malakas. Lunes hanggang Linggo. Banateros lang. 7 yan. Solidong solido. Bakbakan talaga. No holds barred. Basta dito tarantado ka, basta kupal ka, yayariin ka ng banateros kahit sino ka pa. Kapag tama, palakpakan. Kapag mali, banatan ang banateros. Alam ba ninyo na sa totoo lang kami, wala kaming pakialam eh. Kahit na hindi naman Duterte yung tumakbo bilang mga lingkod bayan. Basta ito tatandaan nyo basta katulad ni Pangulong Duterte ang paninindigan, katulad ni Pangulong Duterte ang pagmamahal sa bayang Pilipinas, katulad ni Pangulong Duterte ang pagpapahalaga sa maayos na pamumuhay, pagpapahalaga sa bansa, pagpapahalaga sa buhay, pagpapahalaga sa pera ng taong bayan, lahat ng pera dadalin sa maayos, ang bayang Pilipinas iaangat kahit si Leni Robredo pa yan. Kahit sino pa, kahit si Larry Gadon hindi, kapag ganun ka, hindi ka na bobo eh. Kahit si Larry Gadon pa yan. Oo, kahit sino pa. Basta makahanap lang tayo ng leader na katulad ni Pangulong Duterte, yung iraraos ang buhay ng mga Pilipino, iaangat ang antas ng buhay ng mga Pilipino, iaangat ang Pilipinas mula sa pagkakasadlak third world country. Mailagay tayo sa tuktok maging second world, first world country tayo. Basta uubusin ng mga NPA. Basta uubusin ng mga NPA, uubusin ng mga kriminal, uubusin ng adik, ibabalik ang kalsada sa mga mamamayan, pagagandahin ang infrastruktura, pagagandahin ang antas ng pamumuhay, pagagandahin ang public transportation. Oo, basta lahat yan gagawin kahit sino pa. Oo, kahit si si Claire Castro pa yan. Oo, kahit sino pa, basta ganyan ang gagawin sa Pilipinas, susuportahan natin yan. Kung ayaw nyo na sa mga Duterte, ayaw nyo sa mga Duterte, maghanap kayo ng isang tao na uubos sa mga NPA. Yung talagang uubusin, yung wala nang matitira, tayo na lang ang may pinakamatandang insurhensya sa buong mundo. Oo, tayo na lang. Hindi na matay mga yan. Paano? Nasa gobyerno mga hudas. Yung mga mangkukulam na yan, nandiyan sa Kongreso, paano mauubos ang mga putang inang NPA na yan? O hindi mauubos ang mga yan, may budget eh. Mantakin mo, pinapatay nila kapwa nila Pilipino. Tapos yung mga pera na napupunta sa mga napupunta sa mga party list, napupunta sa mga komunista na yan, pambili ng mga bala, napapatay sa kalahi nila. Hindi dapat ganun. Basta makahanap tayo ng leader na ganyan, kahit sino pa yan. Sige, kahit wag na tumakbo mga Duterte. Kahit wala na sa kanila magpolitika, okay lang. Basta magkaroon tayo ng leader na katulad ni Pangulong Duterte. Talagang itataya ko, pati uban ko sa tumbong, itataya ko talaga. Hanap tayo ng maayos talaga, yung malinis, yung talagang mga ngakong uubusin lahat ng baho ng Pilipinas, pababanguhin ng Pilipinas. Talagang lahat. Actually, si Pastor Apollo Kibuloy, ganyan din ang kanyang paninindigan eh. Sabi niya, sige,
Kung walang Duterte, maghanap tayo kahit hindi Duterte. Kahit na sinong tao pa yan, kahit si Leni yan, si Bam Aquino yan, si Kiko Pangilinan yan, basta ito yung mga gagawin niya, ito yung gagawin niya para sa bayang Pilipinas, aayusin niya ang bayang Pilipinas, lahat daw ng mga ari-arian, yaman ng Kingdom of Jesus Christ, ibibigay daw niya. As in, ganun na tayo kadesperado. Oy, ayaw nila sa mga Duterte eh, di ba? Oh, basta magkaroon lang tayo ng leader kahit sino. Oh, para baka naman sabihin nyo masyado lang kaming maka-Duterte, kaming mga banateros maka-Duterte lang kami, hindi. Mahal namin ng mga Duterte. Ba't ba namin minahal mga Duterte in the first place? Di naman talaga namin kilala ang mga Duterte, we. Di ba? Nakilala lang naman namin ang mga Duterte noong naging presidente na si Pangulong Duterte eh. Noong actually tumakbo siya at nakita namin yung plataforma niya, doon lang naman kami naging DDS. Ang DDS lang naman nasa Davao eh. Ang Duterte diehard supporter, sila naman ang nakakatamasa ng kaayusan sa buhay eh. Mga tiga Davao eh. Pinahiram sa atin ng Davao. Na-addict naman tayo sa magandang serbisyo ng isang Duterte. At naniniwala tayo na talagang si Pangulong Duterte ang pinakamagaling na presidente sa Pilipinas. At gusto natin ng panibago na leader na katulad ni Pangulong Duterte. Kaya nga gusto natin maging presidente si Inday kasi syempre kung anong puno siya ang bunga. Alam natin si Inday magtatrabaho ng katulad ng pagtatrabaho sa tatay niya, baka mas matindi pa, mas maganda pa kasi ang bali-balita natin, mas magaling daw na mayor si Inday Sara kaysa kay Pangulong Duterte diyan sa Davao. Kung mas magiging magaling si Inday Sara na presidente ng Pilipinas, mas magaling pa sa tatay niya, aba okay ako dyan. Sabi ko nga sa inyo, anti-dynasty bill, pucha yan. Kahit hanggang apu-apuhan ng mga Duterte, walang problema, iboboto ko yan. Basta katulad sila ng tatay at saka ni Inday Sara, okay ako dyan. Sabihin na natin wag na Duterte, kahit yung mga anak ni Leni Robredo, manalo, walang problema basta maging katulad lang sila ng panunungkulan ni Duterte. Kung lalagpasan pa nila, edi okay. Ang problema kasi binoto natin yung anak ni Marcos Sr. na magnanakaw eh. At saka ni Imelda Marcos na magnanakaw din. Anong ine-expect natin? Magnanakaw yung tatay at saka nanay. Ine-expect nyo yung anak, hindi. Hindi ba? Kaya mga bossing, ganun lang ang prinsipyo natin. Kahit sino, basta magbibigay ng magandang kinabukasan sa Pilipinas. Wala akong problema dyan. Go ako dyan. Itataya ko lahat, pati balon-balunan ko. Gusto nyo pati yung kidney ko, ibenta ko para may pangdagdag lang ako sa kampanya. Noong taon na yan, basta ang panunungkulan ay katulad nung kay Pangulong Duterte o lalagpasan pa, dodoblehin, titriplehin, 5 beses dadali ng Pilipinas sa katulad ng Singapore. Tapos ang bayang Pilipinas aayusin, didisiplinahin, uubusin ng mga komunista, adik, pusher. Walang korupsyon. Ay, kahit sino yan. Wala tayong pakialam. Hindi ba? Kaya nga ngayon, ito ang nangyayari. Napakaganda kasi nitong snap election. Snap ha? Snap election na nais or minungkahi lang naman. Kumbaga, ifinloat lang naman ni Senator Alan Peter Cayetano. Kasi nga, sa nakikita natin sa ngayon, talagang bagsak na bagsak, lugmok na lugmok ang bayang Pilipinas. Kasi mga magnanakaw na nga itong mga nasa gobyerno, pinagtatakpan pa ng mga kapwa nila nasa gobyerno. So tayong mga Pilipino talagang gigil na. At saka hindi na talaga tayo makapag-intay ng susunod na eleksyon para makapaghalal na tayo ng mga taga-national government na mga uupo dyan na mga matitino. Kasi nakita na natin sino yung mga hudas eh. Nakita na natin sino yung mga kriminal. Kaya nga, nagmamadali tayong mag-2028 para mapalitan ng mga yan. Bakit nagmamadali tao? Paano ba naman? Puro gulo, pagnanakaw, smuggling,
NPA. Lahat na lang puros weaponize ng mga ahensya ng gobyerno. Weaponize ng PNP, weaponized ang Armed Forces, weaponized ang Department of Justice. Basta kalaban nila. Putya yan, talagang tinatrabaho nila. Naging ganun na nawala na yung pagsiservisyo sa taong bayan na ang priority dapat ng mga taga-gobyerno natin ay binibigyan tayo ng masaya at maaliwalas na buhay Pero iba puro pamumulitika. Kaya ngayon, wala nang tiwala ang taong bayan. At kung, sabi nga nila, sometimes you have to bend the law. Parang maganda nga mag-snap election. Ang ganda kaya nung sinabi dito ni Cayetano, snap election, tapos lahat ng mga nakaupo ngayon, hindi tatakbo. Ganyan si Cayetano, kahit si Inday Sara, hindi tatakbo. Basta lang revamp, lahat palitan. Walang tatakbo doon sa mga nakaupo ngayon. Kandidato ay magano tayo. Sige, mangampanya yung mga presidentiables na hindi nakaupo ngayon. Walang Inday Sara dyan Walang Bongbong Marcos. Walang mga kung sino yung mga senador na mga nakaupo ngayon. Si Bato, si Bongo, lahat tanggal. Deal. Di ba? Yung kanya naman, i-float lang niya. Hindi naman yun something na talagang ipinupush niya. He just floated it. Sabi niya, ano kaya? Kasi sobrang gulo na talaga. Ano kaya kung tayo, snap election? Alam nyo nung lumabas yung balita na sumabog ang social media. Na parang yung idea na yon is okay naman pala. Tingnan nyo kung anong masasabi nila. Panoorin natin tong balitan to. Elections ang sagot sa lumalalang korupsyon sa bansa ayon sa ilang senador. Ang mungkahing yan kasi ni Senator Alan Peter Cayetano, posible raw mas magpagulo sa sitwasyon sa bansa. Para sa iba pang detalye live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Umpisa pa lang, di ba? Hindi pa man nila pinag-aaralan. Hindi man sila nag-sit down and talk a while, ganon. Hindi man lang sila. Talagang, na sila? Hindi. Makakasama yan. Ano makakasama? Makakasama sa inyo dahil mga nakaupo kayo. Ayaw nyong bitawan yung kapangyarihan, mga putang ina ninyo. Kaya makakasama, ganon. Syempre nga naman, bilyon-bilyon yung mga pinaggagastos nyo para bayaran nyo yung mga boto, bilhin nyo yung mga boto ng mga Pilipino, pagbayad ng mga propagandista. Ang laki ng ginastos nyo, tapos biglang magsisipag-resign lahat bago yung uupo. Kita mo, umaray sila kagad. Kasi kung ikaw talagang gusto mo maayos ang Pilipinas, and if option ito, why not study it? Nang masama, pag-aralan natin kung talagang magiging pangit ang epekto, di pangit. Di wag ituloy. Pero yung umpisa pa lang, hindi pa napag-uusapan, hindi pa napagmimitingan, hindi man tiningnan kung pwede o hindi. But deny kagad. Hindi pwede yan. Hindi pwede. Bakit? Kasi nga mga patay gutom kayo. Lahat sa kapangyarihan. Sino-sino ang mga patay gutom sa kapangyarihan? Mean, ano ba ang reaksyon ng mga senador dyan dito sa panukalang ito ni Senator Cayetano? Yes, Ruth, nanindigan sa Senate President Tito Soto. Ayun, si Tito Soto ang una. Si Tito Soto ang una. Siyempre nga naman, matanda na siya. Paritiro na siya. Siyempre nga naman, pinaghirapan niya. Binenta niyang kaluluwa niya kay Bongbong Marcos tsaka kay Romualdez Tapos ganun-ganun na lang yun. Tapos biglang snap election. Ano ba naman bilang isang Senate President, di ba? Opinion ni Senator Cayetano yan, I think pinag-aralan niyang maigi yan because Senator Cayetano, magaling na abogado yan Feeling ko, pinag-aralan naman niya maigi yan. Tsaka palagay ko, meron naman siyang pinaghugutan bakit niya nabanggit yan. Tanungin ko siya kung ano yung pinaghugutan at saka kung ano yung pros and cons. Tingnan natin. Malay mo, kung yan nga ang makakaayos sa bayang Pilipinas, why not? Then pag-aralan natin if yan ang makakaayos sa Pilipinas. Kung hindi yan ang makakaayos sa Pilipinas, hindi natin satangkilikin yan. Pero ako bilang isang taga-gobyerno, hinalal ng taong bayan, pwede natin pag-aralan. Everyone is entitled to their own opinion. Let's listen
kung ano yung basis niya, bakit niya gagawin. Hindi ba dapat ganun? Hindi kaagad, hindi. Oy, bawal yan. Masisira ang Pilipinas. Putang ina, sinira nyo na nga Pilipinas, masisira pa. Mga hudas talaga kayo. Ang bilis nyo talaga, basta kapangyarihan ng pinag-uusapan. Ang bilis nyo talaga eh. Walang legal o constitutional basis para magsagawa ng snap elections. Walang legal at constitutional basis. Sinabi ni Ben Tulfo tuloy, ni Erwin Tulfo. Lagi magagalit na naman si Ben yan. Busit na nga si Ben sa mga kapatid niya. Si Erwin Tulfo, sabi niya, sometimes you have to bend the law in order to please the people. Diba? Oh, sometimes we have to bend the law. Tapos ngayon pinag-uusapan nila wala sa law. Sinasabi nga ni Marcoleta, wala sa batas yung gustong pinaggagawa nito ni Remulla eh. Oh, pero ginawa pa rin niya because sometimes you have to bend the law. Right, DOJ Secretary? Sabi naman ng DOJ Secretary, yes. So tayo na magiging ombudsman yan. Yung mali, itatama. Yung tama, imamali. Tapos gusto yung maging ombudsman yung hudas niya. Ang hudas talaga. Yan ang hudas talaga. Tingnan mo, bakit naging hudas yan? Alam mo, noong nahuli yung anak niyan, ni Boying Remulla dyan sa droga, di ba? Nasa abroad siya noon eh. Nagkakagulo ang media, hinahunting talaga siya. Gusto siyang pagpaliwanagin, etc. etc. Saan tumakbo yung hudas na yan? Tumakbo ang hudas na yan kay Pastor Apollo Kibuloy. Humingi ng tulong. Tulungan mo naman ako. Kasi hinahunting ako ng mga mga fake news na media. Pag doon ako nagpa-interview, sigurado ipapako ko sa krus ng mga yan eh. Anong ginawa ni Pastor? Siya mismo, sige. Dito sa SMNI. Ito yung mga katanungan ng taong bayan, sagutin mo. Binigyan siya ng patas na trato ng SMNI. Si Pastor pa mismo ang nag-facilitate noong kanyang pagpapaliwanag patungkol dyan sa nangyari sa kanyang anak. Ano ang sabi niya kay Pastor Apollo Kibuloy? Yung mga kaso mo, ano yan eh, dismissible na yan eh, pero wag muna nating i-dismiss. Wag muna natin i-dismiss kasi para walang extradition. Anong ginawa ng Tolonges? Matapos matulungan, anong ginawa? Yung mga kaso na tulog na, binuhay, dinagdagan pa. Nasaan si Pastor ngayon? Nandyan, nakakulong. Nakakulong, Nobel. Paano? Yung kaso niyang kasimple-simple, dismiss na yun sa Davao, dinagdagan pa ng qualified human trafficking, which is panggigipit yan. Para hindi ka makalabas ng kulungan. Kita mo hanggang ngayon, 1 taon mahigit na, 75 years old. Halos buwan-buwan na inuubo. Wala kayong mga awa. Samantalang nung kailangan nyo ng tulong niya, takbo kayo ng takbo sa kanya, binibigay niya sa inyo yung nararapat na tulong na patas, tapos nung nasa mga na kayo, nakahiga na kayo sa mga kutsyon, biglang tinarantado nyo yung tao. Mga walang hiya kayo talaga. Ganyan ang politika sa Pilipinas. Diretso. Yan ang tugon ng lider ng Senado sa gitna nga ng panawagan ni Senate Minority Leader Alan Cayetano na magbitiw na sa posisyon ng matataas na opisyal ng ating gobyerno mula Presidente, Vice Presidente hanggang sa miyembro ng Senado at Kamara. At ayon nga kay Soto, walang legal basis yan lalo na kung magkakaroon ng snap elections. Git ni Soto, dahil walang legal na basihan, maaring lalo lang magkakaroon ng kaguluhan pag nagkaroon ng snap elections. Maaari. Anong klaseng kaguluhan at bakit magkakaroon ng kaguluhan? Dapat may paliwanag ka, Tito Soto. Di pwedeng basta naisip mo lang. Sabihin mo sa tao, hindi kasi ganito yan, magiging magulo yan. Siyempre magre-resign lahat. Pag nag-resign lahat, sinong magiging presidente? Sino magpapatakbo ng bayang Pilipinas? So magulo yan. Di ba kasi ganun yun, magre-resign lahat. Pag nag-resign lahat, eleksyon. Siyempre pag nag-eleksyon, siyempre may mga kampanyahan pa yan. Maghahanap pa tayo ng mga mas matalino pa ako sa iyo eh. Maghahanap pa tayo ng mga tao na tatakbo kasi bawal lang tumakbo yung current eh. Bago lahat, bagong mga politiko lahat. Siyempre, magpapasahan niya ng mga certificate of candidacy.
Gagawa ng mga plataforma, mga ngampanya yan, buong Pilipinas. So gaano katagal yan? O gaano katagal na ang Pilipinas walang caretaker? Sino ang magiging caretaker? Di ba yung mga ganon? Kasi syempre walang Speaker of the House, wala ring mga congressman, wala ring Vice President, walang presidente. So sino? Sundalo, di ba? Yung sundalo ba ang paupuin natin muna? Sila muna ang magtitimon sa Pilipinas, parang Burkina Faso. Kaya lang sa Burkina Faso kasi nagano sila doon, nag-military junta. So parang mangyayari ba itatalaga natin ang Armed Forces of the Philippines para sila ang pansamantalang mag-lead sa Pilipinas. Sino? Si Browner? Pucha, di nagkaletse-letse tayo lalo. Hindi ba dapat ganun, Tito Soto? Kapag nagbigay ka ng statement, hindi yung we have no constitutional or legal framework for snap elections. Tapos na. Ipaliwanag mo doon sa mga hindi naman kasing talino mo kung bakit malabo ang snap elections. Ito talaga ako na naglagay nung mga sagot. Mahirap talaga ako na naglagay, baka sakaling maintindihan na ng mga mamamayan. Mahirap talaga yung snap elections, totoo yan. Kasi, syempre, mababakante tayo lahat. Gaano katagal? So, ano yun? Wala tayong ulo nun. Wala tayong mga politiko nun. Kasi pag nag-resign ka, dapat immediate yan. Tama, di ba? Senate President Pro Tempore Ping Lacson iginiit na hindi eleksyon ang solusyon. Di ba? Ang mga nagrereklamo, yung mga kakapanalo lang. Syempre nga naman, hirap na hirap silang manalo. Naupo sila ng 3 taon, napahinga sila ng 3 taon dahil tumakbo to na Vice President, tumakbong presidente to, natalo Tumakbo rin na Vice President si Tito Soto, talo rin. Naggumastos sila ngayon ng sandamukal. Ibinenta nila yung kaluluwa nila kay Romualdez at saka kay Bongbong. Ito nga si Lacson, nagpapatawag pa to ng hair follicle drug test noong tumatakbo si Bongbong noong 2022. Silang dalawa ni Pacquiao. Sabi pa nga ni Pacquiao noon, ipakulong nakawin ay kunin lahat ng mga ari-arian dahil ninakaw daw yan, etc. Tapos ngayon kakampi nila. Ito si Lacson, nagpapatawag ng drug test. Tingnan mo ngayon kakampi niya. Ganyan ka-ipokrito mga yan. Siyempre, ayaw nila yan. Kakapanalo lang nila. Di pa sila nakakabawi. Sigurado, hindi pa nakakabawi. Palagay ko nga, bawing-bawi na yan Para mapanumbalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno, ang halalan daw kasi snapman o regular ay maaari pang magdulot ng mas malalang korupsyon dahil sa pagbili ng boto ng ilang kandidato, kadalasan gamit ang pondo ng bayan. Sa halip, sabi nila... Ang labo naman nun. Bibili ng pera ng taong bayan ng boto. Tanga. Kakasabi nga lang ni Cayetano wala sa mga current na nakaupo ang pwedeng tumakbo isang cycle. So lahat ng tatakbo bago lahat ng tatakbo. Paanong gagamit ng pera ng taong bayan? Wala ngang current na nakaupo na tatakbo sa mga posisyon. Kayo talaga kayo Tito Soto, pares kayong pinagli sa itlog na bugok. Halatang halata kayo, naganid kayo sa kapangyarihan. Mano ba naman yung i-entertain ninyo yung idea? Idea lang naman And then pag-aralan ninyo and then come up with reasons why hindi uubra. Pero sasabihin mo na, yung mga politiko, mga ngampanya, bibili na naman ng boto ng taong bayan, mga gamit na naman yung pondo ng gobyerno. Gag. Wala ngang current na mga taga-gobyerno na tatakbo bago nga lahat. Paanong pera ng gobyerno yung gagamitin nila pang bili ng boto? Inutil. Hindi nakikinig. Senador na naturingan. Hindi walang komprehensyon. Lacson, para maiba naman daw, mas mabisang paraan ang katiyakan ng parusa, lalo na ang bilis ng paghatol upang takutin at mapigil ang mga tiwaling opisyal. Dapat bitay. Bitay, hindi yung mabilis na bitay kaagad. Kapag may tagong yaman, bitayin. Sa statement ay pinost ni Cayetano sa kanyang social media, sinabi niya ang pagbibitiw na... Ayan no drama, no excuses, no recycling. No recycling. Kakasabi lang, walang recycle. So yung mga current na ngayon, si Bongbong, Inday, lahat ng mga senador, tanggal yan, alis yan, o bago lahat. Sino yung mga bago?
kung sino lang yung mga walang hindi basta yung mga nakaupo ngayon, yung 24 senador, si Inday at saka yung presidente. Alis sila. Yung congressman, bayaan mo na yung mga hudas na yan. Hindi naman national. Pero sige, national pa din naman yan eh. Yung congressman, tanggalin na rin lahat ng congressman. Walang current na nakaupo na pwedeng tumakbo. Ano yung sinasabi ni Lacson na yung mga taga-gobyerno pambibili yung ng boto, yung pera ng bayan. Wala nga tatakbon nakaupo. Diyos ko naman. Naisip na ni Cayetano yan. Kaya nga niya na imungkahi yan eh. Sabing matataas na opisyal ng gobyerno ay maaring maging paraan para maibalik ang tiwala ng taong bayan. Imbis daw na people power, dapat daw ay gawin nila ang sakripisyo mula sa tagapaglingkod ng bayan. Walang drama, walang excuses, walang recycling. Isang clear slate daw para sa mga Pilipino at turning point para sa renewal at revival. Tanong naman ni Senator Erwin Tulfo, posible ba sa panahong ito ang snap elections? Saan daw ba kukunin ang budget? Nako, sa inyo. Kuya mo, kunin sa kuya mo. Ang insertion ng kuya mo si Rapi Tulfo. Ito ang insertion ni Rapi Tulfo. Wait lang ha. Ang insertion ni Rapi Tulfo ay saan na ba sinend yun? Basta ang insertion ni Rapi Tulfo ay ito. Rapi Tulfo 5.181 billion. Ang pinakamalaking insertion si Grace po. Tangina, umalis na lang eh. Last niya na eh. Umalis na pagka-senador, pucha, paldo-paldo, 11.4 billion. Si Francis Tolentino, lumayas din. Hindi nanalo, 6.3 billion. Si Amy Marcos, sinungaling. Sabi ni Amy Marcos, ito yung sabi, ito talaga to si Amy, may pagkasinungaling talaga ito. Ito yung sinabi ni Amy, na sa budget niya, ayan, sabi ni Amy, opo, marami akong gustong tulungan. Hindi ako pinagbigyan, basta galing sa akin, FLR. Sinungaling ka, Amy. Ayan ang laki-laki ng nakuha mo, 5.913 billion, buwisit ka. Yan ang insertion mo. Sinungaling talaga itong mga putang inang mga Marcos na ito, nakakabwisit. Nakakainis, sobrang mga sinungaling itong mga hayop na ito. Okay ka na nga sana eh. Kaya lang, sinungaling ka. Sabi mo, wala kang nakuha. 0. Yung pala, 5.9. Pangatlo ka sa pinakamalaking insertion. Rapi Tulfo, pang-apat, 5.18. Actually, si Risa Ontiveros nga, pangalawa sa dulo eh. Well, hindi ko naman sinasabing masama ang insertion. Okay man ang insertion. Kasi kung masama yan, hindi nila sana ginagawa yan. Okay ang insertion, maayos naman, nangyayari naman talaga yon. Amendments, insertion, okay lang naman yan. Basta talagang napunta sa mga proyekto na yan, yung pera, baka mamaya yan, ghost projects din yung mga insertions na yan. At saka, ang masama kasi dito sa issue ng insertion, itong si Immaculate Insertion na si Risa Ontiveros, denied. I do not have an insertion, period. Tapos lumalabas 3.036. Di ba? Kayo talaga, so meron sa insertion ni Rapi Tulfo, kunin mo 5.1 billion ang insertion niya. Ngayon, tindi nung kay Najalit na Polis, yung pork barrel, daan-daan milyon lang. Ngayon, bilyon-bilyon. Takin mo, Grace po, 11 billion. Kaya pala sarap na ng buhay ni Ating eh. Kaya pala nanalo yung anak na congressman yata, di ba? Party list, FPJ. Sige. At bakit hindi raw isama, pati na hanggang sa mga konsehal. Bago yan, umugong muli ang isama na rin. Wala mang problema. Isama na. Dapat ngayon ang panukala mo kung pati senador, lahat na hanggang konsehal. Gawin na natin. Para tapos pagka may bago ng gobyerno, lahat ng mga current na mga kontraktor, tanggal yan. Kumuha tayo ng mga bagong kontraktor. Lahat ng mga taga DPWH, tanggalin yan. Kumuha tayo ng mga bagong engineer. Di ba? Kung ganun ang gagawin, dapat ganun ang style, hindi yung pushback kagad. Alam mo naman, pagka nagpo-pushback, ibig sabihin,
Apektado sila yung mga negosyo nila. Pangku o posibilidad ng pagpapalit ng liderato sa Senado, bagay na pinabulaanan naman ni Senator Ping Lacson. Wala rin daw yung kinalaman sa So yan, yung isang mga tumatanggi. Kasi tingnan nyo sinong tumatanggi. Ang tumatanggi yung mga bago. Lacson, Soto, si Erwin Tulfo. Tingnan ninyo kung sino pa yung ibang mga apektado na ayaw sa snap election. Eto ayaw ng pagbabago sa bayang Pilipinas. Pakinggan natin to. Reportado naman ng kapatid ni Senator Alan Peter Cayetano ang panawagan nitong snap elections. Pero hamon niya, mauna raw dapat mag-resign ang kanyang Kuya Alan. Ay naman sa Malacanang, personal na hangarin lang ito ni Cayetano. Okay so ang sabi ni Lino Cayetano, kapatid to ni Alan Peter Cayetano, dating mayor ng Taguig, sabi niya, maganda yan. Pero dapat mauna ka, tol. Kay Cayetano naman, mauuna talaga ako. Basta umuo silang lahat. Basta mangako sila, magre-resign tayong lahat. Ako yung mauunang mag-resign. Hindi naman yan ipapanuka or hindi naman ifo-float ni Alan Peter Cayetano yung idea kung hindi siya ready. Sinasabi nga niya lahat. Hindi naman niya sinabi na lahat, pwera ako. Sinabi nga niya lahat di gusto rin niya. Ayun talaga mga bugok kayo. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Walang oras si Pangulong Bongbong Marcos sa pamumulitika. Tangina na walang oras. Wala talagang oras. Hindi nga niya alam na may lindol sa Cebu Wala talaga siyang oras. Yung anak nga lumindol na sa Cebu. Pumaparty-party pa dyan sa Singapore Makakapalang mukha nyo. Lalong-lalo ka na Bongbong. Makapalang mukha mo. Wala kang time. Baka tulog ka lagi. Lasing. O baka sabog. Kaya wala kang panahon. Baka kung ano-anong ginagawa mo. Paano ka mawawala ng panahon sa politika? Politiko ka, tanga. Yan ang sagot ng palasyo kasunod ng panawagan ni Senator Alan Peter Cayetano na mag-resign na ang mga nakaupong Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga senador at kongresista at magkaroon na lang daw ng snap elections. Ganda, di ba? Sino ba ngayon ang sinasabing magnanakaw? O magnanakaw si Inday? Magnanakaw si BBM, magnanakaw ang Congress, magnanakaw ang Senate. Anong maganda para ma-restore yung tiwala ng taong bayan? Umalis tayo lahat. Isasakripisyo ni Cayetano yung kanyang pagiging senador para lang ma-please yung mga Pilipino. Sino yung mga ayaw? Ayon kay Palace Press Ayaw syempre ng asong galisin, na asong ulol na kapag may pera, nakaamoy daw ng pera, kakahol ng kakahol. Ayaw niya yan. Abala ang Pangulo na magtrabaho para sa bayan at tulungan ng mga naapektuhan ng lindol at bagyo. Gago! Tulungan ng mga naapektuhan ng lindol at bagyo, nagbenta nga kayo ng bigas Imbis na magbigay kayo ng bigas, mga putang ina nyo, nagbebenta kayo ng 20 pesos na kilo ng bigas Wala nang bahay yung mga tao, binibentahan nyo pa ng bigas, mga animal kayo. Tapos sabihin mo, abala siya sa pagtulong. Anong tulong yun? Nagbebenta ka 20 pesos na kilo ng bigas. Gag talaga mag-focus po tayong lahat sa pangangailangan ng mamamayan. Hindi sa pansariling interest. Tanga! Anong pansariling interest doon? Sinabi na nga ni Cayetano, magre-resign tayong lahat. Tapos, isang election cycle na hindi tayo pwedeng tumakbo. Gago, anong pang interest yun? Buti sana kung sinabi ni Cayetano na mag-resign lahat, wag lang ako. Mag-resign kayo lahat, tas ako ang hahawak ng Pilipinas pansamantala hanggang sa magkaroon na tayo ng mga bagong leader. Buti sana kung yun ang sinabi niya. Pag ganun, Claire, pansariling interest yun, bobo. Ewan ko rito kay Claire, putangin nito, ano bang vitamins nito? Siguro pinakulo ang tae. Officer Yuse Claire Castro, wishful thinking at personal na hangarin lang ito ni Cayetano. Pinalagan naman ng Is actually a wishful thinking. Talaga naman sinabi niya na bakit kaya hindi kaya maganda mag-resign na lang tayo para may balik ang it is actually a good point para pag-usapan, pag-meetingan, pag-aralan. I mean, if it is really going to do as good at it will serve yung ng publiko, yung whim ng publiko, bakit hindi, di ba? Pero ayaw nila, syempre.
Pag nawala si Bongbong, putang ina, di hampas lupa na naman si Claire. Balik na naman siya sa pagiging pagnonotaryo. Pagnonotaryo. Nasamid pa ako. Buisit kasi to eh. O sige, diretso. Mga kongresista ang panawagang yan ni Cayetano. Git ng Makabayan Bloc na Yun, putang ina, Makabayan Black syempre. Ayaw ng Makabayan Black niyan. Sabi ko nga sa inyo, meron bang sinabi yung ibang mga senador? Wala. Ang nagsalita lang 3 senador na alam mong may mga pangarap sa buhay. Si Lacson, si Soto, at saka si Erwin Tulfo. O, tas aside from them, puros mga makakaliwa na. By natural, nandiyan sila. Nakaupo sila, tapos tatanggalin mo sila. Hindi naman pwede yun. Yun nga ang pangarap ng mga makakaliwa eh, yung sila yung balang araw mag-lead sa Pilipinas para gawin tayong komunista eh. nais lang daw pagtakpan o ilihis ni Cayetano ang protesta ng taong bayan laban sa katiwalian. Ha? Nais pagtakpan? Paano nga pagtatakpan? Ang nagtatakip nga si Lacson eh. Pinagtatakpan nga ni Lacson si Romualdez tsaka si Bongbong Marcos eh. So si Cayetano nagtatakip, walang due naman oh. Kasi nga ganito, alam ni Cayetano na walang mangyayari sa investigasyon ng ICI. Alam ni Cayetano na walang mangyayari sa investigasyon ng Senado under Tito Soto at saka itong si Lacson. At lalong-lalo na sa Kongreso, walang mga kwentang tao yung mga nandiyan dyan. Alam niya lahat yan. At kapag walang nangyari, baka maulit, mas malala pa yung nangyari noong panahon ng tatay ni Bongbong Marcos at saka yung nakaraan noong 16 ng Setyembre. Hindi ba? Na baka maulit na naman yun. People power na naman. Rambula na naman. Mamamatay na naman yung mga kabataan sa pakikipaglaban. Eh para maiwasan na yun, bakit kaya hindi na lang tayo magsi-resign? Wala na silang tiwala sa atin eh. Bakit hindi na lang tayo magsi-resign? Yun yung sinasabi dito ni kasi katulad yan, maitatalaga pa si Boying Rimulya. Sa dami ng kaso ni Boying, dami ng kahayupan ni Boying, dami ng kademonyohan ni Boying, itatalaga pa ng ombudsman yan ni Bongbong Marcos. Talagang ibig sabihin nun, wala na talagang pakialam si Bongbong sa sa nararamdaman ng mga Pilipino. Ayaw ng majority ng Pilipino. Tapos itatalaga mo pa rin na ombudsman. O may plano talaga kayo. O pag ginawa nila yun, magagalit yung mga taong bayan. Baka mamaya mag-alsa na naman yan. O kaya ngayon yung sinasabi ni Cayetano na sobrang gulo na. Parang this is beyond repair. And kung hindi natin to gagawin, baka may panibagong uprising, tapos baka may mamatay pa sa ating mga politiko, sunugin yung mga bahay natin, pasukin yung mga baka mangyari yung nangyari sa Nepal, mangyari yung nangyari sa Indonesia. Ayaw natin. Why not? Mag-resign na lang tayo para ma-appease yung mga Pilipino. Maganda eh, di ba? O sino yung mga ayaw? Tanong pa ng Makabayan, paano raw tutugunan ng eleksyon ang issue ng pananagutan at ang katotohanan na ang election process ay dinodomina pa rin ng political dynasties at di umano'y mga tiwaling politiko. Wala nga eh. Wala nga tatakbo isa sa iyo. Ito mo. Siyempre nga naman, hindi talaga papayag si Yossi Kadiri. Hindi talaga papayag yan si Jokno. Tanginan, tagal-tagal nang nangangarap niyan maging politiko eh. O ngayon na nga lang siya nanalo, matatanggal pa siya. Grabe naman kayo. Ganito rin ang paniniwala ng Akbayan Party List. O siyempre si Sendenya, baka wala ng pangpapakulay ng buhok yan. Kapag wala na siya sa Kongreso kasi bawal na silang tumakbo, baka maubos yung pangpakulay niya ng buhok. Tsaka paglagay niya ng yelo sa mukha niyang tabingi. Yung pagpapa-facial niyan baka mawala na. Sayang naman. Para kina Congressman Shell Jokno at Percy Sendanya, hindi snap elections ang sagot sa pagpapanagot laban. Mga dilawan ang papangit, no? Itong mga dilawan tayo, mga mukhang ginseng. Mga mukhang Korean ginseng, parang mga hinukay sa lupa, no? Mga mukhang karot na reject. Sa mga kurakot. Di pala carrots, social yung carrots eh. Mukhang kamoting kahoy na reject. Ang panawagan ng taong bayan ay accountability, panagutin yung mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Paano nga papanagutin? Paano nga papanagutin? Hindi nyo naman pinagre-resign si Bongbong. Si Romualdez, hindi nyo rin naman pinagre-resign. Si Zaldico, tinatago ninyo. Paano accountability yan? Si Bongbong Marcos, nagpapaimbestiga on his own. Sangkot siya dyan.
Saan mo kukunin yung accountability? Sila nag-iimbestiga. Puro kawatan yung nag-iimbestiga. Tanga ka talaga. Sindahan niya ba to? Eleksyon ang sagot dito. Bakit natin gagawin yun? Bakit natin gagawin yun? Okay lang inan to magsalita parang sintu-sinto. Pwede naman bakit natin gagawin? Bakit natin gagawin? Putang ina mo, payaso ka ba? Parang ulo lang puta, tumanda na. Walang pinagkatandaan eh. Nyo naman dito sa Kongreso, tuloy-tuloy ang trabaho ng lahat ng mga... Lol, ayaw mo lang. Ayaw mo lang yung idea. Ngayon ka lang kasi nanalo eh. Tapos matatanggal ka kagad. Ang problema, nanalo na kayo ngayon, may pagkakataon na kayo para labanan ng korupsyon, putya, hindi kayo nagsasalita. Hindi nyo binabatikos yung mga dapat na batikusin. Inday Sara pa rin kayo ng Inday Sara, ang lalaki ng pinagnanakaw ng mga nasa gobyerno. Insertion ni Risa Ontiveros. Oh, bakit hindi nyo siya matanong, oy Risa, 3 billion, ano ka ba? Sabi mo wala kang insertion, ba't meron? Sinungaling ka o ba't hindi nyo siya makondena? Accountability, yung mga kalaban nyo lang naman ang gusto nyong ipako sa krus eh. Yung mga kakampi nyo, hindi nyo naman sinisita. Ako kasi kapag si Inday Sara talagang magnanakaw yan, araw-arawin ko talaga yan eh. Banatan ko araw-araw si Inday Sara kung magnanakaw, pero alam mong hindi eh. Diyos ko Lord. Mambabatas at malapit na rin natin matatapos ang budget season. Iginit din ni Minority Leader Marcelino Nonoy Libanan na wala ang snap O election isa pa yan. Wala daw ang snap election sa konstitusyon. Delikadesa. Delikadesa ang sinasabi dito ni Cayetano. Eh wala nga pala kayo nun. Wala nga pala kayong delikadesa kaya ayaw nyo. Kaya ayaw nyo ng snap election. sa konstitusyon. Ang tanging nakasaad doon ay Constitutional Convention, Constitutional Assembly o People's Initiative. Kaya ang panawagan niya, ito na siguro yung tamang panahon para tumawag tayo ng Constitutional Convention. Yan na naman tayo. Constitutional Convention, People's Initiative, alang hiya ka. Diyan nga nagkaleche-leche Pilipinas dahil dyan sa People's Initiative ni Romualdez eh. Yung mga ayuda ginamit niya para sa mga Pilipino eh. Binigyan ng ayuda yung mga Pilipino, inubos yung pera ng taong bayan, tapos yung iba baka binulsa. Tapos dahil dyan sa People's Initiative, hindi lumusot eh. Ngayon binabalik nyo na naman. Yan nga ang punot dulo ng paghihirap ng Pilipinas eh. Or Constituent Assembly para baguhin ang ating Pati itong nasa tabi niya, makabayan din to eh. Ito yung party list representative ng ng mga manggagawa eh. Bakit pumapayag ka? Bakit pumapayag ka sa idea na itong mga ito? Ayaw mo rin mawala sa pwesto dahil kakapanalo mo lang? Kayo talaga mga ganid kayo sa kapangyarihan. Kung ako yan, open ako dyan sa suggestion na yan. Kung may mag-resign, susunod ako. Wala akong pakialam sa kung anong posisyon ang hinahawakan ko ngayon. Bagamat pinaghirapan ko at ibinoto ako ng mga Pilipino. Pero kung sa tingin ng nakakarami yun ang makakabuti sa Pilipinas, magsasakripisyo ako. Aalis ako sa posisyon. Why not? Para sa Pilipinas eh. Hindi ba ang idea dito ni Cayetano, gagawin ito para sa bayang Pilipinas ma-restore yung tiwala sa mga institusyon? Ayaw nyo ba nun? If yung plano ni Cayetano will restore the order and yung trust ng mga Pilipino sa gobyerno, dapat suportado mo dahil para ka sa Pilipinas di ba? Ba't ayaw nyo? Mga patay gutom. Mga patay gutom sa kapangyarihan. Kakapanalo lang, ayaw nang bitawan yung posisyon. suportado naman ng kapatid ni dating Taguig City Mayor Lino Cayetano ang mungkahi ng kapatid niyang si Senator Alan. Pero hamon niya sa kapatid, mauna siyang mag-resign. Anya, handa rin siyang panindigan na walang Cayetano ang tatakbo sa eleksyon sa 2028. Nagbabala rin ng Catholic Bishops. Diba? Kita mo. Okay sa kapatid. Okay lang sa amin kahit walang Cayetano. Ganun talaga dapat. Para sa bayan, wala kang pakialam. Kung mawala tayo sa kapangyarihan, basta maibalik lang, mapasaayos lang ang Pilipinas, hindi magkamatayan, okay ako dyan. O kita mo mga Cayetano, okay na okay, di ba?
Pero negative ang twist ng rito, ng media. Okay na okay siya, mag-resign ka tol. Pero syempre kung ako si Cayetano, ba't ako magre-resign? Hindi naman ako significant. I mean, tayong lahat magkausap tayo ngayon magsumpaan tayo. Ngayong araw na to mag-resign tayong lahat. Pag-usapan natin kung sino ang mag-handle ng Pilipinas during the break or during mga panahon na wala tayong mga pinuno. Itong araw na to, mag-resign tayo lahat. Ako mauuna. Ako mauunang magre-resign. Wala eh. 'Di ba? Maganda nga yung yung sinabi ni Lino na wala kaming pakialam kahit walang Cayetano sa gobyerno, basta importante Pilipinas. Sino pa ang ayaw? Itong mga pare, siyempre. Tayo na itong mga pare talaga na to Mga banal na aso talaga Conference of the Philippines sa pagpapalit ng liderato o ang paglihis sa direksyon ng investigasyon. Hindi raw mapagagaling ang isang bayan kung ito ay barado ng kasakiman. Daming ganyan, daming hanas. Hindi daw mapapagaling ang taong bayan when its moral arteries clogged by corruption. Ulul. Kayo ang numero 1 mga kurakot, mga pare. Tumigil nga kayo. Kayo ang mga kurakot sa Pilipinas. Makaano naman tong mga to, kala mo'y kalilinis ng mga budhi nyo. At katiwalian. Nagbabalita mula sa Frontline Marian. Diba? Ganda ng mga point of argument natin. Meron na bang vlogger na ganyan ang opinion? Wala. Tayo pa lang. Ayaw nyo maniwala kayo kasi masyado kayo nagpapaniwala sa mga hudas na yan At hanggang dyan na lang muna tayo. Ang ganda-ganda naman ang kwentuhan natin, di ba? Pero hanggang dyan na lang muna tayo, mga bossing. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. After nito, magbablog tayo patungkol naman doon sa mga napakagagandang interview. Napakagandang interview ni Bongbong Marcos na puro kaululan na naman ng mga pinagsasasabi. Bukas yan, i-upload natin. Maraming salamat mga barateros. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na vlog. Mabuhay kayo. Subscribe, like, hit the notification bell, share. At bato-bato sa langit, ang tamaan wag magalit, dasal lang tayo, kalmado, wag kayo makikipag-away. Okay, I'll see you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay
sa harap ng kamera. Walang